Pangulong Marcos pa po o sumunod na inilasyon. Hindi po natin papayagan na meron pang pangatlong Marcos na maupo sa presidente. Sapagkat pangalawang Marcos na po yan na naupo sa ating bansa, walang ginawa kung hindi magnakaw at magpahirap sa mga Pilipino. Kaya uulitin ko, ayun po, huwag na po kayong pumunta sa kung ano-anong rally at schedule po. Ipunin po ninyo ang lakas ninyo para sa April, September 21 po. Doon po tayo magkita-kita sa Luneta Park po, alas 9 ng umaga po. Doon po tayo magkita-kita. Wala nang kulay-kulay, wala nang politiko-politiko. Ang pag-uusapan ay korupsyon at kung paano mamagsak sa gobyerno at paano mapagagsak sila Martin Romualdez at papakulong. Para mapabagsak at ibagsakan ng bato. Hindi po natin dito nilalais na manggulo sa ating bansa. Ngunit pinaglalaban po natin kung ano ang dapat na sa atin at binabawi natin ang kung ano ang dapat sa atin. Maraming salamat po sa mga Pilipino. Hindi natatakot ipaglaban ang kanilang mga pag-aari. Maraming salamat po sa mga senior citizen na nandito. Kaya ang mga kabataan hindi pa po lumalabas at hindi pa po nakikisali sa problema ng ating bansa. Mahiya naman po kayo sa mga matatandang Pilipino na handang ipaglaban ang kanilang karapatan dito sa ating bansa. Mahiya naman tayo mga kabataan. Mahiya naman kayo kung kayo sinabi ni Torres Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngunit kung ang kabataan ngayon ay walang pakialam sa pagmamahal sa bansa, walang pakialam sa nangyayari sa mundo ngayon dito sa ating bansa, mas pasahol pa kayo sa isla at kahihiyan para kay Dr. Jose Rizal noong sinabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan kung ang mga kabataan ay hindi sila handang ipaglaban ang karapatan ng Pilipino at ang ating bansa. Marami pong mga bayani, marami pong bayani ang nagpakamatay. Isinagkripisyo po ang kanilang buhay para sa bansang Pilipinas. Napatalsik po ng mga nagulang Pilipino ang mga ibang bansang nanakop sa ating bansa. Ang mga Espanyol ay pinatapon ng mga Pilipino. Ang mga Hapon ay itinapon ng mga Pilipino. Ang mga Amerikano ay itinapon ng mga Pilipino. At ang mga politikong kurapot ay itapon din natin sa mga ilog at iulog natin sa ilog Pasig para maramdaman nila kung paano kahirap lumusong sa baha, paano kahirap kumain at matulog ng wala kang matutuluyan, kung paano kahirap magtrabaho ng 24 hours ng 7 minimum lamang ang pinasahod natin. Iparamdam natin sa bawat Pilipino ang nararamdaman nating mga mahihirap. Kahit isa pa sa kanila, hindi nila naranasan mamasada ng jeepney ng 24 hours para lang may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan magtanim ng kames, palay sa mga basakan upang sa ngayon ay meron silang may pakain sa kanilang mga pamilya. Hindi nila nasubukan magtrabaho sa ibang kinasal, sa McDo, magtrabaho ng 24 hours para lang may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan magtanim ng palay sa taas ng mga bundok. Kaya tayo mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin at huwag tayong matakot sa mga politiko. Pinapahirapan lang tayo. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa posisyon. Tayo rin ang magpakawa sa kanila sa mga posisyon. Maraming salamat po. Tayo po ay magsiuwian na po ngayon at